Ilalaban mo pa ba ang isang taong nagpakita sa iyo ng totoong pagmamahal, pero kalaunan ay napagtanto niyang hindi mo siya pinapahalagahan? Ahabulin mo pa ba siya at ipaglalaban ang nararamdaman mo? O pipiliin mo na lang siyang bitawan dahil alam mong masaya na siya sa piling ng iba? Paano kung ngayong wala na siya, saka mo lang naunawaan ang lahat ng ginawa niya para sa'yo? Paano kung saka mo lang nakita ang halaga niya nang wala na siya sa tabi mo? Susubukan mo pa bang bawiin ang mga pagkakataong nasayang at patunayan na nagbago ka na? O tatanggapin mo na lang na may mga taong dumarating sa buhay natin para turuan tayo ng leksyon, hindi para manatili habang buhay? Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa taong minsan mong nasaktan? At kung bibigyan ka ng pagkakataong piliin muli siya, handa ka bang ipaglaban siya kahit huli na? O mas pipiliin mong mahalin siya mula sa malayo habang tinatanggap na ang kaligayahang hindi mo na ibigay ay natagpuan na niya sa iba? Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! I'm James, 27 years old. Introvert ako. Wala naman akong masyadong kaibigan. Meron pa naman akong ilang kaibigan. Pero bihira ko na silang makasama. Unti-unti na kasi silang nagkaroon ng sariling buhay, sariling priorities, sariling pamilya. Naiintindihan ko naman yun. Pero minsan, hindi ko maiwasang maramdaman na naiwan ako. Madalas naiisip ko, gusto ko rin sana ng mga taong pwede kong tawagan kapag gusto kong tumambay sa Starbucks nang walang dahilan. Yung kaibigan na pwede kong ayain na umaykay ng bundok or mag-beach this weekend. Or simpleng lakad lang kapag mabigat yung pakiramdam ko. Hirap na hirap din akong mag-build ng connection. Sinubukan ko namang lumabas sa comfort zone ko. Nag-attend ako ng business events, networking gatherings, kung ano-ano. Umaasang baka doon ako makahanap ng genuine na connection o bagong kaibigan. Pero sa bawat event, mas lalo ko lang nararamdaman na hindi ako belong. Hindi ko ma-vibes yung mga tao. Parang lahat sila may kanya-kanyang mundo. At ako, nandun lang, trying my best makisabay. Nakakapagod din pala maging mag-isa, no? Yung tipong sanay ka ng tahimik, pero deep inside, gusto mo rin maramdaman na may naghahanap sa'yo. May gustong makasama ka. May taong excited makita ka. Actually dati, sobrang dami kong kaibigan. Tipong halos araw-araw may kausap, may kasama, may nagyayaya lumabas. Hindi ako nauubusan ng tao sa paligid ko. Pero habang tumatagal, unti-unti na lang akong umiwas. Hindi dahil galit ako sa kanila kundi siguro dahil nagbago na lang talaga ako. Yung iba naman, kusa na lang ding nawala. Hindi na kami ganong kadalas mag-usap hanggang sa naging strangers na lang ulit kami sa isa't isa. Siguro na outgrow ko na sila o baka sila yung nag-outgrow sa akin. Habang tumatanda ka pala, hindi lang priorities ang nag-iiba. Pati yung mga taong dati akala mo permanent na sa buhay mo. Dati okay lang sa akin yung mababaw na connection. Yung masaya lang, tawanan lang. Pero ngayon, hinahanap ko na yung totoong connection. Yung mga taong kaya kang intindihin kahit tahimik ka lang. Yung hindi mo kailangang pilitin yung sarili mo para lang makasabay. Nasanay talaga akong mag-isa. Siguro dahil na rin sa setup ng buhay ko ngayon. I work remotely at madalas nasa bahay lang ako. Paulit-ulit yung routine. Gising, trabaho, pahinga, tapos kinabukasan, ganun ulit. Tahimik. Walang masyadong tao. Walang masyadong ingay. At honestly, okay naman sa akin yung dati. Comfortably ako mag-isa. Hindi ko kailangan ng maraming tao para sumaya. Sanay akong ako lang mag-isa kumain, maglakad, magkape, o manood ng sine. Natutunan kong i-enjoy yung sariling company ko. Pero lately, parang may kulang. Hindi ko alam kung dahil tumatanda na ako o napagod na lang akong sarilinin lahat. Pero minsan namimiss ko rin pala magkaroon ng mga tao sa buhay ko.
Yung may makakausap ka tungkol sa random na bagay. Dahil sa sobrang boredom at paulit-ulit na rutina ng buhay ko, napadpad ako sa mga live conversation at session sa TikTok. Wala lang talaga nung una. Tambay lang. Nakikinig sa mga kwento ng ibang tao para kahit papano may marinig akong ibang boses bukod sa sarili ko. Doon ko nakilala si Joseph. Noong una, simpleng viewer lang ako sa live niya. Nagko-comment minsan sa mga rant niya. Nakikisabay sa usapan, hanggang sa parang naging familiar na kami sa isa't isa. Hindi ko rin namalayan kung bakit inaabangan ko na minsan yung live niya. Siguro dahil, somehow, relatable siya. Parang ang gaan lang kausap kahit hindi naman kami totally magkakilala. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nag-message sa akin. Simpleng kwentuhan lang talaga kami ni Josh noong una. Walang mali siya. Walang expectations. Yung tipong random updates lang sa araw namin, mga rant sa buhay, mga bagay na hindi naman importante pero gusto mo pa ring ikwento sa isang tao. Hanggang sa dumating yung point na nag-video call kami. Noong una, awkward pa. Pareho kaming nagtatawanan sa simpleng katahimikan, naghahanap ng topic, pero habang tumatagal, naging natural na lang lahat. Hindi ko namalayan na inaabot na pala kami ng ilang oras sa pag-uusap. Minsan madaling araw na pero ayaw pa naming magpaalam. Habang mas tumatagal yung pag-uusap namin ni Joseph, mas naging comfortable kami sa isa't isa. Hanggang sa isang gabi, bigla niyang nakwento sa akin na pumapatol siya sa lalaki. Na nagkaroon na rin daw siya ng boyfriend before. Alam ko rin naman sa sarili ko. Matagal ko nang alam. May part sa akin na attracted din sa lalaki. Pero buong buhay ko, parang tinatakbuhan ko yung idea na yon. Hindi ko siya hinahayaang lumalim. Hindi ko inaamin ng buo kahit sa sarili ko. Siguro dahil natatakot ako. Takot akong i-question yung sarili ko. Takot akong malaman ng ibang tao. Takot akong baka, kapag inamin ko yun, magbago lahat. Kaya ang ginawa ko na lang noon, dinidismiss ko lahat ng nararamdaman ko. Kunwari, wala lang. Kunwari, face lang. Kunwari, hindi totoo. Hanggang sa isang araw, nag-decide akong makipagkita kay Joseph. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nung araw na yon. Siguro curiosity. Siguro excitement. O baka dahil matagal ko nang hinahanap yung pakiramdam na may taong genuinely gusto akong makilala. Pero habang papalapit yung araw ng pagkikita namin, halo-halo yung nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot, pero at the same time, excited. Nagkita kami ni Joseph sa Mega Mall. Nung nakita ko siya, parang biglang tumahimik lahat. Na-attract agad ako sa kanya. Ang tangkad niya. Moreno. Ang lakas ng karisma niya. Yung tipong, pagpasok pa lang niya, mapapatingin ka na agad. Pero higit sa itsura niya, siguro yung presence niya talaga yung tumama sa akin. Parang, ang gaan ng aura niya pero at the same time, may confidence na hindi pilit. Nice to finally meet you, sabi ni Joseph sabay ngiti sa akin tapos nakipag-shake hands siya. Same here. Nice to finally meet you, sagot ko habang pilit tinatago yung kaba sa boses ko. Ano, saan tayo? Gusto mo ba muna kumain or movie na tayo? Tanong ni Joseph habang magkatabi kaming naglalakad. Kain muna tayo, sabi ko. Sure, sagot niya agad. Kumain kami sa ramen nagi. Tahimik lang nung una habang hinihintay yung order namin. Pero hindi siya yung awkward na katahimikan. Comfortable siya. Parang kahit wala kaming masyadong sinasabi, okay lang. Habang kumakain kami paminsan-minsan napapatingin kami sa isa't isa, tapos parehong mapapangiti na lang. Yung tipong iiwas ka agad ng tingin kasi nahihiya ka kapag nahuli kang nakatitig. Pero after ilang seconds, mapapatingin ka ulit. Ano palang pinagkakaabalahan mo? Tanong ni Joseph habang kumakain kami. Mostly work lang talaga. Minsan akyat ng bundok kung may magaya. Or kahit ano lang, maisip ko na gawin. Ikaw ba? Tanong ko. Napangiti siya bago sumagot. Madami eh. Gym, jogging, tapos nagko-content creation din ako while working. Sabi niya, ang active mo masyado.
Sagot ko. Nakita ko na rin yung mga content ni Joseph tungkol sa lifestyle niya. Mga gym videos, jogging clips, coffee runs, minsan travel, o simpleng araw niya lang. Simple lang naman yung mga content niya pero somehow, ang dali niyang panoorin. Siguro dahil ramdam mo na genuine siya. Hindi pilit, hindi trying hard. Parang pinapakita niya lang talaga kung sino siya at kung paano niya i-enjoy yung buhay niya. Wala rin naman talaga akong masyadong maikwento sa kanya. Pakiramdam ko kasi sobrang simple lang ng buhay ko compared sa kanya. Siya, ang daming ginagawa, ang daming ganap, ang daming stories. Samantalang ako, work lang halos umiikot yung buhay ko. Pagkatapos naming kumain ng ramen, nanood naman kami ng movie. Tahimik lang kami habang naghahanap ng seats. Pagkaupo namin, nag-focus kunwari ako sa screen kahit ang totoo. Mas aware ako sa presence niya kaysa sa movie na papanoorin namin. Habang tumatagal yung movie, napansin kong pasimple niyang hinahawakan yung kamay ko. Noong una, simpleng dikit lang ng daliri namin sa armrest. Akala ko aksidente lang, pero maya-maya hindi na niya inaalis. Hanggang sa bigla na lang niyang hinawakan ng buo yung kamay ko. Mahigpit pero maingat yung paghawak niya sa kamay ko na parang ayaw niya akong pakawalan. Dahan-dahan ko ring hinawakan yung kamay niya pabalik. Gusto mo ba mag-check-in tayo sa motel pagkatapos natin manood ng movie? Para may private moment tayo? Tanong niya habang hawak pa rin niya yung kamay ko. Napalingon ako sa kanya agad. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung moment na yon. Kinabahan ako bigla. Pero hindi dahil uncomfortable ako. Kundi dahil alam kong may gusto siyang mangyari sa amin. Ano naman gagawin natin sa motel? Tanong ko kahit alam ko naman talaga yung sagot. Usap lang, kwentuhan. Ikaw bahala kung ano gusto mo, sagot niya. Pagkasabi niya nun, hindi ko alam bakit parang lalo akong kinabahan. Hindi siya mapilit. Tahimik akong napasandal sa upuan habang hawak pa rin namin yung kamay ng isa't isa. Takot ako. Takot dahil first time kong maramdaman yung ganitong klaseng tension sa isang lalaki. Saka alam ko naman talaga meron mangyayari sa amin once na pumayag ako. Pero pumayag pa rin ako, sumama sa kanya. Sige, check-in tayo, sagot ko. Pagkatapos naming manood ng movie, nag-check-in na nga kami. Tahimik lang kami habang naglalakad palabas ng mall. Hindi awkward yung silence namin, pero ramdam ko yung tension sa pagitan naming dalawa. Pagdating namin sa hotel, saka lang namin nalaman na fully booked na pala lahat ng rooms. Kaya naghintay na lang kami sa lobby na may mag-checkout. Halos 1 oras din kaming naghintay ni Joseph. Grabe inhit yung mga tao ngayon. I can't judge them, sabi niya. Napatawa na lang din ako pagkatapos niyang sabihin yon. Samantalang ako, halos hindi mapakali sa loob-loob ko. Medyo naiilang pa rin kasi ako. First time kong mag-hotel na kaming dalawa lang ng kapwa ko lalaki. Habang magkatabi kami sa couch ng lobby, ramdam ko yung halo-halong emotion sa dibdib ko. Kaba, curiosity, excitement, at takot. Pagkatapos ng mahabang oras ng paghihintay, may nag-checkout na rin sa wakas. Kumuha kami ng 12 hours na stay sa room. Habang nasa elevator kami paakyat, pareho kaming tahimik. Ramdam ko yung kaba sa dibdib ko habang pasimple kong sinusulyapan si Joseph. Pagpasok namin sa room, biglang naging tahimik yung paligid. Ibinaba lang namin yung mga gamit namin tapos pareho kaming umupo sa kama. Hindi agad may nagsalita. Nagpapakiramdaman kami. Hanggang sa siya rin yung unang bumasag ng katahimikan. Kinakabahan ka? Tanong niya habang nakangiti ng bahagya. Malamang, hindi naman ako bata para hindi ko malaman kung anong gusto mo dito sa loob ng hotel. Sagot ko, baliw ka. Pero gusto mo ba? Tanong niya. Nandito na tayo Sabi ko. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Sabi niya. Hindi naman ako sasama sa'yo kung ayaw ko. Mahina akong sagot habang nakayuko ng bahagya. Pagkasabi ko nun, hindi agad nagsalita si Joseph. Nakatitig lang siya sa akin. Tapos maya-maya, napangiti siya. Pwede ba kitang yakapin? Mahina niyang tanong. Hindi agad ako nakasagot.
Ramdam ko lang yung sobrang bilis ng tibok ng puso ko habang nakatingin siya sa akin. Hanggang sa dahan-dahan akong tumango at binibigyan siya ng permission to do what he wants. Lumapit siya sa akin. Parang ayaw niya akong ma-overwhelm. Tapos marahan niya akong niyakap. Hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko nung mga oras na yun. Warm, safe, tahimik. Habang magkayakap kami, dahan-dahang lumayo si Joseph ng kaunti para tignan ako. Tahimik lang kaming dalawa sa mga oras na yon, pero ramdam ko yung bigat ng moment sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan yung mukha ko. Sobrang gentle ng paghawak niya na parang natatakot siyang baka mailang ako o umatras. Pero hindi ako gumalaw. Nakatingin lang ako sa kanya habang sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Tapos dahan-dahan niya akong hinalikan. At sa unang segundo na naglapat yung mga labi namin, parang may kung anong emosyon yung sabay-sabay kong naramdaman. Kaba, takot, comfort, excitement. Parang lahat ng bagay na matagal kong pilit iniintindi tungkol sa sarili ko, biglang naging totoo sa simpleng halik na yon. Nagtagal yung halik namin ni Joseph. Parang pareho naming ayaw bumitaw sa isa't isa. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman yung init ng yakap niya at yung kaba na unti-unting napapalitan ng comfort. Meron nangyari sa amin na dalawa ni Joseph nung gabing yon. May nangyari sa amin na dalawa ni Joseph nung gabing yon. Nagbembang kami. First time ko makipag-anuhan sa kapwa ko lalaki. Ganun pala yung pakiramdam. Kakaiba sa feeling. At sa totoo lang, hindi ko alam paano i-explain yung naramdaman ko pagkatapos. Kasi buong buhay ko, pilit kong iniiwasan yung possibility na magkagusto ako sa kapwa lalaki. Lagi kong tinatakasan yung thought na yun dahil natatakot ako. Natatakot ako ma-judge ng mga tao. Siguro dahil buong buhay ko, wala naman akong nakitang katulad ko sa pamilya namin o kahit sa mga kamag-anak namin. Walang openly gay, walang nagsasalita tungkol sa ganung bagay. Kaya habang lumalaki ako, parang tumatak agad sa isip ko na kailangan kong itago yung side na yon ng sarili ko. Kaya ginawa ko yon. Tinago ko yung totoong nararamdaman ko. Pinilit kong maging tahimik tungkol sa mga bagay na gumugulo sa akin. Sa tuwing nakakaramdam ako ng attraction sa kapwa lalaki, dinidismiss ko agad. Kinukumbinsi ko yung sarili ko na lilipas din yon. Na baka face lang. Na bawal akong maging ganito. Kasi natatakot ako, takot akong pag-usapan ng ibang tao. Takot akong tingnan ng iba. At higit sa lahat, takot akong baka mawalan ako ng lugar sa mga taong mahal ko kapag nalaman nila kung sino talaga ako. Kaya sanay akong magpanggap. Sanay akong itago yung totoong ako sa likod ng pagiging tahimik at pagiging okay lang. Akala ko one time lang yung mangyayari sa amin ni Joseph. Akala ko pagkatapos nung gabing yon, wala na. Hindi na mauulit. Pero naulit-ulit. Hindi lang isang beses. Hindi lang 2 beses, kundi maraming beses na ulit. Lagi kami nagbebembangan ni Joseph. Hinahanap-hanap ko siya kasi sobrang sarap sa pakiramdam. Nakakaulul sa sarap. At habang tumatagal, lalo ring lumalalim yung ugnayan namin ni Joseph. Hindi na lang kami basta nagkikita dahil bored o dahil may physical na attraction. Unti-unti na kaming naging parte ng araw-araw ng isa't isa. Hanggang sa isang gabi habang magka-video call kami, bigla siyang naging seryoso. Tingin ko gusto ko na ng ibang level, sabi ni Joseph. What do you mean ibang level? Tanong ko. Ibang level. It means gusto kong magkaroon ng karapatan sa'yo. Ayaw kong ganito lang tayo. Nag-uusap pero walang level. Nagbibembangan pero walang level. Gusto ko maging akin ka na. Sagot niya. What do you mean ibang level? Tanong ko. Ibang level, it means gusto kong magkaroon ng karapatan sa'yo. Ayaw kong ganito lang tayo. Nag-uusap pero walang label. Nagbebembanggan pero walang level. Gusto ko maging akin ka na. Sagot niya. Hindi ako agad nakapagsalita pagkatapos nun. Tahimik lang ako habang nakatingin sa kanya, pero sa loob-loob ko parang ang gulo na ng lahat. Masaya ako sa'yo. Masaya ako kapag kasama ka. Pero I think hindi pa ako ready. Mahina akong sagot
habang hindi makatingin diretso sa kanya. At least honest ka, pero willing akong maghintay sa'yo hanggang sa maging ready ka na, sagot niya. Importante sa akin si Joseph. Totoo yun. Masaya ako kapag kasama ko siya. Masaya ako sa mga bagay na ginagawa namin. Masaya ako sa presence niya. Masaya ako sa comfort niya na nabibigay niya sa akin. Pero habang mas nakikilala ko siya, may part sa akin na hindi ko makita yung sarili ko bilang partner niya. Hindi ko alam kung bakit. At mas lalo akong nalilito dahil hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. Kasi kung gusto ko siya, bakit parang may kulang? Bakit parang hindi ko ma-picture yung future ko kasama siya? Bakit parang habang mas lumalalim yung feelings niya, ako naman yung unti-unting natatakot at lumalayo? Siguro dahil first time ko rin maranasan lahat ng to. O baka dahil sa buong buhay ko, nasanay akong itago yung sarili ko, kaya hindi ko alam paano magmahal ng buo. Minsan, kapag magkatabi kami ni Joseph, naiisip ko kung unfair na ba yung ginagawa ko. Kasi ramdam kong mas lumalalim na yung feelings niya habang ako, nandun pa rin sa pagitan ng gusto ko siya at takot akong tuluyang mag-commit. Pero selfish din siguro ako. Kasi ayoko rin siyang mawala. Naging parte na siya ng routine ko. Sa araw-araw ko. Siya yung una kong gustong kausap kapag may nangyari sa akin. Siya yung taong hinahanap ko kapag pagod ako o magulo yung isip ko. At sa lahat ng taong dumaan sa buhay ko, siya yung isa sa mga bihirang nagpa-feel sa akin na hindi ako nag-iisa. Baka ito na pala yung last nakita natin na dalawa. Mahinang sabi ni Joseph. Tahimik lang akong napatingin sa kanya mula sa kama. Naka-check-in kami sa isang hotel. Kakatapos lang namin magbimbangan. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong ko. Gusto ko lang siguro mag-focus sa sarili ko. Parang mahal na mahal kita pero hanggang dito lang tayo. Wala akong karaptan sa'yo. Napapagod na ako sa setup natin. Sabi niya. Bigla akong nasaktan sa sinabi niya. Hindi ko inaasahang maririnig ko yon mula sa kanya. Kasi sa buong panahon na magkasama kami, parang nasanay akong nandyan lang siya. Na kahit gaano ako ka-confuse o katakot mag-commit, hihintayin niya lang ako. Pero nung gabing yon, first time kong naramdaman na pwede pala talaga siyang mapagod. Tumayo ako mula sa kama at dahan-dahang lumapit sa kanya. Nakatalikod pa rin siya sa akin habang inaayos yung damit niya, pero ramdam kong mabigat din yung nararamdaman niya nung mga oras na yon. Niyakap ko siya mula sa likod. I'm so sorry. Hindi ko rin talaga alam kung anong gagawin ko. Nalilito pa rin ako sa sarili ko, pero ayaw kitang mawala sa akin. Sabi ko. Paano naman yung nararamdaman ko? Nahihirapan na ako sa ganitong setup natin. Nasasaktan ako. Wala akong pinanghahawakan. Binibigay ko na lahat ng oras ko at sarili ko sa'yo. Pero pakiramdam ko hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako kayang piliin. Sabi niya. Ayaw kitang mawala sa akin. Sobrang importante mo sa akin. Mahina akong sagot habang nakatingin sa kanya. Importante lang ako sa'yo kasi kailangan mo ako. Pero hindi mo naman ako mahal. At hindi ko alam kung may pag-asa bang mahalin mo rin ako. Napagod na ako, James. Gusto ko pang magstay sa tabi mo. Pero nauubos na ako. Inamin ko na sa'yo lahat ng nararamdaman ko. Hoping na ma-realize mo na gusto mo rin ako. Pero until now, hindi mo pa rin alam kung ano ako sa buhay mo. Sabi niya. I'm sorry. I'm so sorry talaga, Joseph. Yun lang yung nasabi ko habang mabigat na mabigat yung dibdib ko. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam kung nasaan si Joseph sa puso ko. Alam ko lang na importante siya sa akin. Na ayokong mawala siya. Na masaya ako kapag kasama ko siya. Na siya yung taong unang nakapagpababa ng pader na matagal kong itinayo sa sarili ko. Pero bakit parang hindi ko pa rin masabi ng buo na mahal ko siya? Siguro dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin totally kilala yung sarili ko. Hindi ko pa rin alam kung yung nararamdaman ko ba ay pagmamahal, attachment, comfort, o takot lang mawalan ng taong naging tahanan ko sa panahon na sobrang lonely ko. Wala nang sinabi si Joseph pagkatapos nun. Tahimik lang niyang kinuha yung gamit niya bago dahan-dahang lumabas ng room. Hindi na siya lumingon pa sa akin.
Hindi na niya ako tinignan. At siguro, yun yung pinakamasakit. Kasi sa buong panahon na magkasama kami, kahit gaano kami ka-complicated, lagi ko pa ring nararamdaman na nandyan siya. Pero nung gabing yon, habang papalayo siya sa pintuan, first time kong maramdaman na baka wala na talaga akong hahabulin pagkatapos nun. Pagkasara ni Joseph ng pinto, parang biglang naging sobrang tahimik ng kwarto. Napaupo na lang ako sa kama at napansin ko na lang na tumutulo na yung luha sa mata ko. Hindi ko na napigilan. Pakiramdam ko biglang bumuhos lahat ng emotions na matagal kong tinatago. Takot, guilt, lungkot, pagsisisi. Kasi doon ko lang tuluyang na-realize kung gaano kalaki yung parte ni Joseph sa buhay ko. Sanay akong mag-isa. Sanay akong mawalan ng tao. Sanay akong umiwas bago pa ako tuluyang masaktan. Pero iba pala kapag yung taong nawawala sa'yo. Yung taong unang nagparamdam sa'yo na pwede ka palang mahalin kahit gaano ka kagulo. Hindi na muna ako nagparamdam kay Joseph pagkatapos nun. Hindi ako nag-chat. Hindi ako tumawag. Kahit ilang beses kong hawakan yung phone ko para kausapin siya, hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko. Siguro dahil gusto ko munang siguraduhin yung nararamdaman ko. Ayokong kausapin siya dahil lang namimiss ko siya. Ayokong pigilan siyang umalis kung hindi ko naman kayang ibigay yung deserve niyang pagmamahal. Kaya pinili ko munang manahimik. Halos 2 linggo rin akong nag-isolate. Hindi ako masyadong lumalabas ng bahay. Work lang, tulog, tapos tulala. Minsan nakahiga lang ako habang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko yung mga huling sinabi niya sa akin. At habang tumatagal yung katahimikan namin, mas lalo kong nararamdaman yung pagkawala niya sa araw-araw ko. Habang lumilipas yung mga araw, linggo, hanggang maging buwan, doon ko unti-unting na-realize yung bagay na matagal kong tinatakbuhan. Mahal ko na pala si Joseph. Hindi lang dahil namimiss ko siya. Hindi lang dahil nasanay akong nandyan siya. Mahal ko siya dahil kahit wala na siya sa buhay ko, siya pa rin yung hinahanap-hanap ng puso ko. Siya pa rin yung gusto kong kausap kapag may magandang nangyayari sa akin. Siya pa rin yung naiisip ko tuwing mag-isa akong nagkakape, tuwing nasa biyahe ako, tuwing tahimik yung gabi. Kaya nung finally naramdaman kong ready na akong tanggapin yung sarili ko, ready na akong sabihin sa kanya na mahal ko rin siya, ready na akong subukan. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na i-reach out siya ulit. Pero huli na pala. Nakita ko na lang sa stories niya na may iba na siyang kasama. Hindi ko alam kung ano sila. Hindi ko alam kung official ba o hindi. Pero isang bagay yung obvious sa akin habang pinapanood ko yung videos at pictures nila. Mukhang masaya si Joseph sa kanya. Habang nakatitig ako sa screen ng phone ko nung mga oras na yon, parang may mabigat na bagay na dahan-dahang dumurog sa dibdib ko. Nalaman ko na lang na may boyfriend na pala si Joseph. Yung lagi niyang kasama sa stories, yung madalas niyang kadate, siya pala yun. At hindi ko maipaliwanag kung gaano kasakit yung naramdaman ko nung nalaman ko yun. Parang may part sa akin na gustong magsisi sa lahat. Sa lahat ng pagkakataong hindi ko siya pinili. Sa lahat ng oras na hinintay niya akong maging ready habang ako, patuloy lang na natatakot at naguguluhan. Pero kasabay ng sakit, may part din sa akin na genuinely masaya para sa kanya. Kahit nasasaktan ako. Kahit hindi naging kami ni Joseph, masaya ako para sa kanya. Deserve niyang mahalin ng taong sigurado sa kanya. Yung taong hindi matatakot ipakilala siya sa mundo. Yung taong hindi siya pahuhulain araw-araw kung may patutunguhan ba sila o wala. Habang ako, taka ko lang na-realize yung halaga niya nung wala na siya. At siguro yun yung consequence ng pagiging unsure sa sarili mong nararamdaman. Minsan, habang sinusubukan mong intindihin yung sarili mo, may taong napapagod na ring maghintay sa'yo. Masakit. Sobrang sakit. Pero kahit ganun, wala akong galit kay Joseph. Kasi sa totoo lang, mahal ko siya enough para tanggapin na baka hindi talaga ako yung taong makakapagpasaya sa kanya sa paraan na deserve niya. Sa mga taong hindi sigurado sa nararamdaman nila, make sure na hindi kayo nakakapanakit ng taong sigurado na sa inyo. Kasi habang naguguluhan kayo, may taong unti-unting nauubos kakahintay.
May taong buong puso kayong pinipili habang kayo, hindi pa rin alam kung saan sila lulugar sa buhay nyo. Hindi masamang malito. Hindi masamang matakot. Hindi masamang maghanap muna ng sarili. Pero maging honest kayo. Huwag niyong hayaang umasa ng matagal yung taong hindi naman deserve mahalin ng kalahati lang. Kasi minsan, habang iniisip mong may oras ka pa para maintindihan yung nararamdaman mo, may taong napapagod na ring maghintay sa'yo. At kapag dumating yung araw na finally sigurado ka na, baka huli na pala. Baka nasa piling na siya ng taong kayang ibigay yung pagmamahal na hindi mo kayang ibigay noon. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.